Hello, Cancer. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Love reading tayo muli para sa sign ng Cancer. Ito po ay para sa June 2025. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo na mensahe, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na pag-upload o susunod na video ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako, meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa mensahe ng oracle card sa dulo o pwede din na bawat isang card na nandito ngayon. So, just take what resonates and leave what doesn't. Okay lang yan kung hindi nag-resonate. Maaaring maraming um, pagkakataon pa para makita natin ang storya na hinahanap natin. Pero malamang sa malamang, meron at meron pa rin ditong magme-make sense sa atin. So ito ay si Bienvenida. Ito ay Page of Coins, signal of spring. Padating na ang bagong pagkakataon. Padating na ang period of abundance. Kung ikaw ay nagtatry na mag-manifest for the longest time ng iyong positive love situation, maaaring this June would open an opportunity para mabuksan ang pinto ng pagkakaroon ng mayabong na love life. Pwede din na self-love, as in abundance, magiging healthy ang iyong heart chakra. New beginnings, new opportunities, bagong venture in life. Pwede din na ikaw ay in the most recent past, ikaw ay bagong kasal lang, o pwede din na ikaw ay nag-travel overseas at may nakilala ka doon. So ito ay isang senyales na mabubuksan ng pinto ng blossoming, chance to have a blossoming love life. Yan ang ano niyan. Oh, anong hinihintay mo? You could be in a limbo. Anong hinihintay mo? Hindi ka sure? A period of waiting. Hinihintay ka pa. Ano hinihintay mo? May hinihintay pa si Cancer. Hindi pa siya sure siguro. Nagdadalawang isip pa siya. Hindi nagmamadali. Siguro iba sa inyo naghihil pa from a past relationship, nasaktan pa from a past relationship, at sa ngayon, siya ay binigyan ng bagong oportunidad, pero hindi pa siya fully maka-jump. O kaya naman ay mending a broken heart pa, failed relationship, betrayal, makakalaya na sa betrayal. Siguro yung iba sa inyo, hindi pa ganun ka-confident mag-jump into a new relationship. Pwede nga kasi 'di ba ito opportunity, new venture. Pwedeng this June may darating na opportunity towards potential love life, potential romantic romance, pero may pagdadalawang isip pa. May hinihintay ka pa eh. Hindi ko lang po ano hinihintay mo. Naghihintay ka pa na umayos ang career mo, naghihintay ka pa ng visa, pwedeng gano'n. Naghihintay ka pa ng tawag, naghihintay ka pa ng mensahe. Pwede din kasi na galing ka nga sa isang relationship na sobrang sakit, kaya hindi ka pa fully maka-jump into this relationship. Pero I strongly feel like this June, magkakaroon na ng sign na ano ka na, mag-venture ka na into something new. When the opportunity presents itself, you would grab it by the neck and do something about it. Tingnan mo, Page of Cups, exploring your heart space, exploring your emotions. Pwede nga na meron nang liligaw sa'yo or meron nag-assert ng interest sa'yo at ikaw ay pinag-aaralan mo pang mabuti o ine-explore mo pa ano yung nararamdaman mo sa tao na ito. Pwede kasi na you are in a situation na MU na kayo, nag-express na kayo ng interest sa isa't isa, pero hindi ka pa sure kung saan tututungo. Maaaring meron ka pang inaalagaan na parang heartache nga, o hindi ka, parang yung most recent relationship mo, hindi siya nagtagumpay, o pwede din na kaka-break nyo lang, naghihil ka pa, and so, dahil paalis ka pa lang doon, naghihintay ka pa ng um, healing,
naghihintay ka pa ng pagkakataon for this new beginning to heal o new beginning para ma-distract ka from the pain that it has caused you. Siguro meron pang ano sa'yo, may remnants pa of a previous relationship na you felt so betrayed, you felt like parang nawala yung self-worth mo, self-esteem mo bumaba yung tingin mo sa sarili mo kasi parang yung influence sa'yo ng tao na yun, pwede kasing yung iba sa inyo galing sa isang abusive relationship, so sobrang malakas yung trauma na na-experience nyo from there. So dahil malakas yung trauma na-experience nyo there, iba yung tingin mo sa sarili mo, sobrang influential ng relationship, parang nasira niya yung positive self-perception mo na used to be you used to be very confident in your own skin, pero from this cheating, pwedeng cheating ex, parang nasira lahat ng positive na tingin mo sa sarili mo. Yung iba sa inyo, yun yung iba naman sa inyo, pwede din na you are in a period kung maganda ang takbo ng inyong current relationship. Yung iba sa inyo ay parang you are in a period of leveling up. O kaya you are presented with a new beginning. Almost like a new beginning and you're trying to explore. Pwedeng yung iba sa inyo ay may bagong baby at first time parents, ine-explore niyo pa kung paano i-navigate yung parenthood na yun. Basta may bagong hatid sa universe, sa iyong mundo, masyadong marami yan, ating ibalik at kumuha ng panibago. Pero meron ka pang hinihintay. Hindi ko alam kung ano hinihintay mo. Siguro at peace ka pa. Or pwede din na iniisip mo na I can take this slow and it's okay. Kung ano man yung journey na pinagdadaanan mo, pwedeng healing journey or pwede din yung new parent journey. At you're taking it slow, you're just being open, you're studying, parang pinag-aaralan mong mabuti paano ina-navigate itong bagong chapter na ito ng buhay nyo. Pero for some reason, yun nga, you feel like, kailangan i-negotiate yung worth or you feel parang napapasaba ka sa isang sitwasyon na kailangan mo pang i-negotiate yung time mo for yourself, yung value. Hindi masaya. Hindi ko alam kung ano yan eh. I mean, hindi ko alam kasi may bago, may paghihintay, hindi ka sure, pero meron kang ine-explore na bago. Tapos, hindi ka pa, hindi masaya. Yan yun eh. Emotional dissatisfaction. I'm not sure what that is. Explore natin. Pwede siguro na malakas nga yung impluensya sa'yo ng ah, previous relationship mo. Kaya, a period of depression. Cancer, are you okay? Siguro, yung iba sa inyo, you feel like you are a failure. You feel like hindi ka masaya na hindi mo nabibigay sa karelasyon mo yung tingin mong kailangan niya. Pero hindi mo din aaminin or tinatago or kinikimkim mo lang na hindi ka na din talaga masaya. Yung iba sa inyo ganun. Yung iba gusto nang umalis pero hindi makaalis. Yun nga may hinihintay. Pwede nga visa yan. O pwede din na flight. Ready na for a new beginning, pero kung nasaan ka man ngayon, there's a period of waiting, may paghihintay. Ano tong Fool?
siguro tina-try mo ding i-analyze o isipin kung, bakit ka nandiyan sa sitwasyon na 'yan ngayon. Bakit ka hindi masaya? Dapat masaya ako, yung gano'n. Bakit di ako nag-e-enjoy? Dapat ito hindi nag-e-enjoy. Puwede din na yung iba sa inyo may baby on the way, pero it's not something na gusto mong i-celebrate. Puwede din na very extreme 'to, pero example lang, pero baka merong isa na maka-relate. Yung iba sa inyo kayo yung third party and then may nabuong baby, a baby is on the way, pero you are not, you feel that you are not enough or you are not happy din na to continue kasi, puwedeng first time mom ka, first time parent ka, or hindi ka fully equipped emotionally, feeling mo hindi ka pa stable enough para mag-continue. Puwedeng kasi Three of Cups 'to, puwede ngang you were the third party and there's a new beginning right in front of you. Pero kung gusto mo lang sana magpahinga, ayaw mong umalis, mag-stay ka, i-freeze ang time, gusto mong i-freeze ang time, kung puwede mo lang gawin 'yon, gagawin mo. Pero huwag kang matakot, Cancer. New venture is on the way. Kung tutuusin, handa ka na to explore, eh. It's just that sa ngayon, hindi ka pa fully happy doon sa path na yun moving forward, o hindi ka pa happy doon sa nangyari sa'yo, sa mga binato sa'yo ni universe. Pwede din na you feel like you failed yourself, you failed to protect yourself, for some reason talo ka, pwede din na you really want to get out of a situation na akala mo soulmate connection. Yung iba naman sa inyo, maaaring you are in a soulmate connection talaga and kakagaling niya lang sa isang major breakup. Pwedeng kasal siya dati. At tina-try mo pang, dahil bago ito sa paningin mo, bago ito sa experience mo in life, tina-try mo pang i-explore, tina-try mo pang i-navigate. All you could see is that there's a new venture, spring has come, it's a new beginning, it's a new beginning in love, it's a new way to explore things, to experience things, and why not give it a chance, ganon. Mukhang dun ka nanggagaling. Huwag mong pilitin kung ikaw ay nakakaharap sa isang bagong connection, bagong, parang may dumating sa buhay mo na love situation, pero medyo komplikado siya. Na siguro kay yun yung hinihintay mo, gusto mo pa siyang makilala ng maigi, gusto mo pa kilalanin ng yung friends niya and family niya, gusto mo pang palalimin itong getting to know phase na ito. Yun nga, nag-e-explore ka pa ng feelings, ng emotions, um, something that is unfamiliar to you ay tina-try mo pang explore. Tingnan mo kinakausap niya yung isda, oh. Alam mo yan, hindi mo makukuha yung sagot na gusto mong malaman sa isda, 'di ba? Pero you're open to this new experience. May bagong kilig moment na dumating sa buhay mo o dadating sa buhay mo. Kung ang pagbabasehan mo ay mga chismis at ibang tao, mapapaisip ka na totoo ba na ginusto ako nitong tao na 'to. And so, maaaring may deep down inside of you, napapaisip ka na parang soulmate connection ito, or pwede din na yung iba sa inyo, kilala nyo na itong tao na to, nakilala niyo na siya dati, childhood friend, puwedeng ganyan, kaklase mo dati, tapos parang nagkaroon ng spark ngayon, nagkaroon ng pagkakataon na kilalanin ng isa't isa on a romantic level. Pero nagdududa ka, hindi ka pa sure sa mga bagay-bagay, may kilig, pero ginagamit mo yung utak mo at na huwag mo nang venture na magpadalos-dalos sa new relationship na ito. Kasi puwedeng nga yun nga yung iba sa inyo, alam niyo na may asawa yung tao, alam niyo na may girlfriend yung tao. Yung iba naman sa inyo, alam niyo na
galing pa kayo sa isang heartbreak or heartache and parang, "Is this too good to be true?" Parang gano'n. 'Di ba sa inyo napapaisip na, "Is this too good to be true?" So, with this magician here, wag mong madaliin, wag mong i-try kontrolin, wag mong i-manipulate yung sitwasyon. Take it slow. Okay lang 'yan kung iniisip mo, "I just wanna take it slow and just wait for, the right time." 'Yun, go for it. Kasi okay lang magantay, okay lang to take it slow. Siguro yung iba sa inyo gusto magmadali kasi hindi na sila masaya sa whatever situation they are in right now. Yung iba sa inyo siguro merong current relationship tapos napapaisip kung hihiwalayan niyo na ba yung tao kasi meron na kayong ayun, hindi na kayo masaya, period. Hindi na kayo masaya. Page of Pentacles in reverse. Meron kang you're trying to tend your garden or you are trying to find meaning doon sa nangyayari sa inyo ngayon. Um, Alam mo kung bored ka, huwag mong gawin ang isang bagay out of boredom. Pwede din kasi na yung iba sa inyo alam na you need to find, you have to work kung yung iba sa inyo na hindi masaya or pwedeng nasa depressive state, aware na you have to make it work para sa'yo. You have to take charge and work on yung emotional fulfillment. Hindi mo siya dapat iaasa sa ibang tao. So, kung feeling mo hindi ka masaya wherever you are in your life right now, alam mo na kailangan mong gawan ng paraan yon. So, itong card na to, pwedeng it's a nagsa-struggle kayo, nahirapan kayo na gawa ng paraan. Nawawalan ng disiplina, nawawalan ng sipag, tinatamad, nadidistract ng kung ano-ano to work on that emotional fulfillment. Kasi ang clarification ng Nine of Cups dito, which is emotional dissatisfaction, is the Page of Pentacles in reverse pa, which is parang nagiging monotonous na paulit-ulit na lang. So, yung iba nga sa inyo, maaaring in a relationship, may nakita siyang tao na attracted siya at nagpakita sa'yo ng na pwede palang maging masaya. Nagpakita sa'yo how to be loved or nagpakita sa'yo ng maganda yung trato sa'yo overall. So, dahil maganda yung trato sa'yo overall, parang doon lang na talagang na-magnify na hindi ka masaya sa current situation na meron ka ngayon. Actually, pwede din na yun nga, kayo yung third party, tapos you will be in a relationship with that new person. Isa sa inyo may relationship pa na current, hihiwalayan niya yun no. Pero akala mo kapag pinursu mo ang isang tao na in a relationship pa, akala mo magiging okay ang lahat dahil feeling yung soulmate kayo. Pero guess what? Hindi pala siya yung magdadala ng ligaya after all. So, wag ka magmadali. Tingin ko yun yung sa'yo ngayon. Wag ka magmadali. If ever you are in a situation, you are presented with a new opportunity to be in a relationship, new relationship, tama yung maghihintay tayo ng konti para kilalanin yung tao. At kung lalo na kung tayo ay nanggaling sa isang relasyon na nasaktan tayo, mag-heal muna at tanggalin muna sa atin sa sistema natin si X para buong-buo tayo na makatanggap ng ibang tao, bagong tao sa buhay natin. You are trying to explore. Nasa exploratory phase si Cancer at very open. Kung merong mga bagay na distract ka to work on your emotional fulfillment, maaring you might need to do the work sa part na yun. Pwede din na kung yung iba sa inyo naghahanap ng relasyon para maging buo
beware na you are seeking a relationship para buuin yung sarili kasi the emotional fulfillment or emotional satisfaction must happen first. Yung self-love must happen first before you could finally have that love grow or a relationship na mag-blossom kasi you are in for a ride for with this new thing in your life pero you run the risk of dissatisfaction kasi nagmamadali tayo. Ganon. Kuha tayo ng mensahe sa universe. Don't stop being a page kasi ang page ay learning, student of life, exploration, um, trying to uh, navigate an unusual situation. Wag mong aalisin yung curiosity na yan. So, strategy, tingnan mo, paano siya makakalabas? Alam mo, mukhang yung iba nga talaga sa inyo ay in a relationship at may na-meet siyang isang hindi na siya masaya. So, she is trying or he or she is trying to navigate a new connection na nagdadala sa kanya ng kaligayahan. Parang may kilig dun sa bagong na-encounter niya or bagong situationship. Pero, you have to figure out their strategy. Ito yung oracle message. Strategy to. You need to have a game plan para maka-exit ka sa isang sitwasyon na hindi na akala mo okay, pero nai-intimidate ka na or meron ng ibang ginagawa sa'yo na hindi maganda yung tao. Huwag magpadalos-dalos, manahimik ka lang until you are ready to, alam mo yun, tingnan mo yun, no? Yung teddy bear supposedly, ano siya, di ba, harmless siya. Pero it poses a threat to her kaya nagtatago siya sa pinto. Itong card na to is inviting you or reminding you na have a good plan before you, wag ingay, wag kang gumawa ng ingay, kasi mahuhuli ka niya. You need to figure out and strategize, you have to figure out a plan para makatakas ka sa isang bagay na parang feeling mo trapped ka na. Yung ba sa inyo siguro trapped na sa isang relationship na hindi na nag-work, hindi na siya masaya. So, akala niya soulmate niya, pero meron dumating na bago, yung pala ang soulmate niya. So, take it slow. Kung sabi ng intuition mo, take it slow, so be it. So, iwan ko na yun doon. Like, share, and subscribe lamang po kayo. At sana makita ko ulit next time. Ako po si A, and see you soon. Bye!